Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa patuloy na pag-inog ng politika sa bansa, lumulutang ang mga balitang unti-unting nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa administrasyon ni Presidente Kuting. Ayon sa mga pagsusuri at mga pahayag mula sa iba't ibang sektor, maraming mamamayan ang nagiging dismayado sa kakulangan ng makabuluhang pagbabago at sa pag-unlad ng bansa. Sa kabila ng mga pangako ng kasalukuyang administrasyon, tila walang nararamdamang pagbabago ang karamihan. Isa sa mga napupunang isyu ay ang latiting na pamamahala at ang kawalan ng konkretong aksyon upang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa. Marami ang umaasa ng mabilis at epektibong mga solusyon mula sa pamahalaan, ngunit patuloy na nagdaragdag or nadaragdagan ng pagkadismaya dahil sa tila kawalan ng direksyon at aksyon. Bukod dito, isang malaking balita ang pagbibitiw ng mga mapagkakatiwalaang miyembro ng gabinete ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ilan sa mga opisyal na ito ay kinikilala sa kanilang dedikasyon at integridad sa paglilingkod sa bayan. Ang kanilang pag-alis mula sa posisyon ay nagdudulot ng agam-agam sa publiko na nagtataka kung ano ang mga dahilan sa likod ng kanilang pagbibitiw. Isa sa mga nagbigay ng pahayag ay itong si dating spokesperson Harry Roque. Nakakalungkot man isabihin, ngunit ang aking pagbitiw ay bunga ng kawalan ng malinaw na direksyon at korekretong plano mula sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ko kayang manitili sa isang pamahalaan na tila walang konkretong layunin para sa kabutihan ng ating bansa. Sa kabila ng mga negatibong balita, nananatiling positibo ang ilan na magkakaroon ng pagbabago at pagbuti sa pamamalakad ng gobyerno. Patuloy nilang hinihikayat ang administrasyon ni Presidente Kuting na pakinggan ang hinaing ng taong bayan at magsasagawa ng mga akbang na tunay na mapagpapabuti sa kalagayan ng bansa. Sa ngayon, patuloy ang pag-aabang ng sambayanan sa mga susunod na akbang na administrasyon at umaasa na magkakaroon ng konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ang hinaharap ng bansa ay nakasalalay sa magiging tugon ng pamahalaan sa mga hamong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. IJ, enjoy your remaining days in Hong Kong. Ang dami ko pong ineki sa aking itinerary, mga bayad na po yun. But I'm considering going to such places since binayaran ko na. Total, I still have Friday, that's gonna be tomorrow to enjoy. Uy, si Atty. Glenchong! Hello, Atty. Glenchong! Hi, Atty. Glenchong! Happy birthday! Advance happy birthday! Birthday po tomorrow ni Atty. Glenchong. Yeah, 21 na siya bukas. Tanong ba? Oo, July 12. Attorney Glenchong, my apologies if I can't attend your celebration tomorrow. Nandito po ako sa Hong Kong. But I have sent my video greetings to you through Political Witch Boy. Political Witch Boy, bunod mo hindi hello sa'yo. So nagsend na ako ng, okay, alright. Si Kuting talaga, Hagarda. Mukha rin talagang Jongkay si Kuting. Pakita ko sa inyo mga kuya. Sunod-sunod na yan si Rang kakarmahin, sabi ni We Love the Philippines. Amen, inshallah. Diyos ko po, pinagdasal po. Well, deserve nila yan, diba? Okay, mag-discuss na tayo. Alright. Hold on a second. So mga kuya, bago natin pag-usapan ang mga Jongkay, unahin mo na sa guwa. Unahin muna natin si VP Sara. Actually, mga kuya, may itong mga pinklawan, and siguro mga supporters ni Kuting, maalinman. Usually, yung ibang pinklawan supporters na ni Kuting, no? And marami po sa mga loyalista ang, hindi ko mapigil ang buwanga. Kasi sino po yung Kuting? Marami sa mga loyalista ang
galit sa mga Duterte. Ano ba? Grabe naman kayo, mga Marcos supporters. Katandem ni VP Sara yan eh. Katandem ng inyong, di ba, ng nakaupong sinusuportahan niyo ang, ang pangalawang pangulo. Bakit kayo ganyan? Talaga bang mga ingrato at ingrata kayo? Or talagang well, napansin ko na po nga pala mga tat kuya, nung maisingit ko lang. Nung ako ay Marcos supporter pa, although pinilit naman noon na magkaroon kami ng Christmas party together with the DDS. Kasi syempre, DDS ang namamayag pagpanahon ni Pangulong Duterte noon, bago yung pandemic. So mga 2019 Christmas party po yan. 2020 yung pandemic eh. 2019 Christmas party, katatapos lang noon ng SEA Games, Southeast Asian Games, yung tayo nag-champion, yung tuwang-tuwa si Pangulong Duterte, di ba? Kasi world class yung pag-host natin ng Southeast Asian Games noon. Bago-bago ako nung vlogger kasi kasama ni Nabanat Bayat, ni na Miss Mocha, at saka ni Attorney Nick. Nagkaroon ng Christmas party noon ang mga Marcos supporters, kasi Marcos supporter nga po ako. Isinama na lang ang mga DDS kasi DDS rin naman ako. Pero kita ko yung pagiging ilag ng mga Marcos supporters sa mga DDS. Kaya lang syempre si Hello Kitty noon ay kunwarian lang pala na sumusuporta rin kay Pangulong Duterte, pinupuri lagi. Kiss ass siya nun kay Pangulong Duterte. So, itong mga Marcos supporters, kahit na-imbier na sila sa mga Duterte, wala silang choice, di ba? So, okay pa ba signal natin? Comment po kayo. Pero noon pala nakikita ko na yung nila, yung iritasyon nila sa mga Duterte. Sabi ko, bakit? Ay mismong si Bongbong Marcos Jr., si BBM, ay kung todo puri naman kay Pangulong Duterte. Right? Panahon na si Tatay Digong ang nakaupo nun, bakit kaya inis sila? Yamot sila. At may mga anti-Duterte na noon kasi kasama namin sa mga Christmas parties, sa mga lakad namin, sa mga rally namin sa harap ng Supreme Court habang nagpaparicount ng si PBBM. So katakataka ba't sila naaalibadbaran sa mga Duterte? And ngayon nga po, dahil na si VP Sara ay nag-quit na sa pagiging DepEd Secretary, malaking blow yan kay Marcos Jr., di ba? Dahil si VP Sara ang most trusted sa kanyang cabinet secretary. Siya ang maganda ang performance. The rest of his secretaries ay lahat mga yung mukhang bangkay nga hindi natin maramdaman ko. Kaya mukhang walang hustisya sa Pilipinas masama pala at mukhang isang bulate na lang hindi pumipirma. Right? Sari-sari kasi ang wala, puro akala ko ba mag-a-appoint ng magagaling si President Marcos Jr. Tapos yung in-appoint na magaling hindi niya pinigilang mag-resign. So wala na talaga ang unit team. Ngayon ngayong 22, ngayong buwan, no, pang-apat na Lunes ng buwan ng Hulyo, magkakaroon po ng State of the Nation address ang Pangulo. Ano na ang kanyang accomplishments sa loob ng 2 taon? And si VP Sara ay nagpahayag, mamaya natin pag-usapan yung mukhang bangkay na dalawang nilalang ha. Kasi si VP Sara mukhang gusto rin nilang maging bangkay. So, pakinggan po natin ang ating pangalawang Pangulo. Nagpa-interview siya kanina at sinabi niya na hindi siya a-attend sa SONA ni President Marcos Jr. So, ang daming nagalit. Ba't kayo nagalit? Di ba galit na galit yung mga yung mga pinklawan, talagang galit na sila kahit walang gawin ng ating pangalawang Pangulo, di ba? Imbiyer na talaga sila. So ito pang kasi yung mga kaliliit na mga sinasabi, kaigsi na mga sinasabi ni VP Sara, masyado silang nagpapanik. Nakakapagpanik naman pong talaga ang sinabi ni VP Sara. Okay? So dito sa interview na to, tinanong si VP Sara kung siya bagay a-attend sa SONA ni President Marcos Jr. ngayong susunod na Lunes. Huwebes na ngayon, Lunes next week, yung the other Monday, yung 22nd ng July. So pakinggan po natin kung ano yung sinabi ni VP Sara na nagpataranta sa mga pinklawan at lalong-lalo na sa mga Marcos supporters at mga loyalista. Loyalista. Loyalista nga. Okay, let's listen to VP Sara. Dasal mo atat ka sa SONA. Atat ka sa SONA. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Dasal mo atat ka sa SONA. Alam niyo mga atat kuya, nagtataka talaga ako, bakit may laslas si VP Sara dito? Mukhang malalim.
Right? Mukhang matagal na sugat. Kanina lang 'to, eh. Mukhang malalim yung sugat, may laceration, tapos may isa pang sugat sa baba. 'Di ba sabi ko nga para siyang 'di ba sabi ni VP Sara pilit nila akong ginurgor pero hindi sila nagtagumpay? Sinong gumurgor, VP Sara? Sabi niya silang lahat. Akala ko kalmot lang 'to. Parang nagkaroon ng operation si VP Sara 'no? Pero bakit pa gano'n, pabalagbag? Hindi sentro kasi kung goiter, right? Kung thyroid problem or whatever, dito banda yun. Ba't sa gilid? Kung kalmot, ba't ang tagal na nandyan pa rin? Hindi kaya may kakatakot, baka nga mamaya may banta sa buhay ng Vice President. Nakakaloka ito. Ano ba yan? But anyway, nagalit po yung mga pinklawan sa sinabi na yan ni VP Sara na I'm appointing myself as the designated survivor. No? Dali. Kasi ano bang ibig sabihin ni VP Sara ng designated survivor? Parang may show po na ganyan sa States, hindi ko pa napapanood and I'm planning to watch it. Pero parang yung point ng pagkakaroon ng designated survivor ay kailangan merong i-assign na magiging survivor if ever worse things happen. Halimbawa, ang presidente may lakad or 'di ba may event na pupuntahan or aatenan and medyo risky. Kailangang may maiwan. Kung sakali may mangyari sa kanyang masama, merong hahalili sa kanya. Parang ganun yung designated survivor. Maybe that's the story of that US TV series, which I have to watch para maintindihan ko. Pero parang ganun yung point eh, no? Kailangan ng isang taong makapangyarihan, kahit siguro sa pamilya, right? Tingnan nyo yung iba, pagka yung mga mayayaman daw ang kanilang eksena. Kapag bumabiyahe sa ibang bansa or sasakay ng eroplano, hindi sila magkakasama sa iisang flight. Tama ba? May ganung ganap, di ba? Na hindi sila sabay-sabay nasasakay sa iisang eroplano, magkakahiwalay sila ng flight para kung sakaling may mag-crash na eroplano, hindi ubos ang kanilang lahi. May mga ganyang ganap yung mga mayayaman, di ba? And siguro sa mga taong malalaki, mga may mabibigat na responsibilidad either sa company or maybe sa being a politician, di ba? Kailangan kung may masamang mangyari sa kanila, merong i-appoint yung malaking taong yun na hahalili sa kanya. Eh si VP Sara, kahit na hindi naman siya i-designate ni Hello Kitty as, 'di ba, as the survivor of his administration, ay yun na yung mandato niya eh. Siya talaga yung hahalili kung may masamang mangyari sa nakaupo ngayon. Kasi yun naman ang mandate ng Vice President, spare tire nga nilang tinatawag. Worst case scenario, may mangyaring masama sa ulo ng bansa, siya ang hahalili. I-appoint man niya or hindi ang sarili niya, di ba? I-designate man siya ni President Marcos Jr. as the survivor para hindi magkandawin-dangwin ng Pilipinas. Yun talaga yung mandato niya eh. Pero syempre, nagpanik po ang mga pinklawan dito kasi parang ang gustong iparating ni VP Sara ay may masamang mangyayari sa SONA. Nga pala, bigyan ko yun ng update mamaya patungkol sa sa coming soon. Ano maalala ko bago mag-end yung live natin. So, di ba, may update sa coming soon kung kailan yata nila balak inaw showing. So, isang dilawan ang pumalagpalag dito. I think dilawan to si Contreras. Pero nakakapagtaka, kilala ko siyang dilawan. Bakit ngayon parang Marcos supporter siya? Ang sabi po ni Antonio Contreras sa post niyang to,
An undiplomatic, tasteless statement. Wow! So, may ano daw, parang kabalahuraan nga yung statement ni VP Sara. Usurping the prerogative of the President and Congress. Usurping, inaagaw daw ni VP Sara ang kapangyarihan ng Pangulo at Kongreso na mag-assign ng designated survivor. Kasi di ba sabi ni VP Sara, hindi ako a-attend ng SONA, I am appointing myself as the designated survivor. Nagpanic sila. Pwede naman sabihin daw kasi ni VP Sara na hindi ako attend ng SONA kasi wala na ang unit team. Bakit sinasabi pa niyang ako ang designated survivor? Ibig sabihin ba ni VP Sara may babagsak na missile doon sa batasang pambansa, doon sa House of Representatives sa SONA, doon sa venue may babagsak na missile. Or ipapalabas na yung coming soon. I don't know kung may kung may mangyayaring hindi maganda. Parang gano'n, nagpanik po ang mga ensaymada, ang mga loyalista, even mga dilawan na ngayon makakuting na. Nagpapanik sila, parang gustong parating daw ni VP Sara, may masamang mangyayari sa 22. Oh. And kailangan hindi siya present doon, kaya kailangan huwag siyang umattend kasi guguho yung building na yon. Di ba dinibdib nila yung sinabi ni VP Sara? Announcing to the entire world her ignorance that there is no concept of a designated survivor in our Constitution and Congress has yet to pass a yada 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 na impure. Ito daw ay it could be construed as a veiled threat. Nagbabanta daw si VP Sara. Hindi ako a-attend kasi ako ang magiging designated survivor. Ina-appoint ko lang sarili ko. So, banta daw yan. So, parang alam daw ni VP Sara na guguho yung House of Representatives sa oras ng SONA. Or, paja-jarbog yan or bubombah yan. May masamang mangyayari. Kaya, nataranta na naman na parang mga inasinang bulate ang mga ensaymada, mga pinklawan at mga loyalista sa sinabi ni VP Sarang yan. Pero tingnan nyo naman yung mga kahayupan nila mga tatkuya. May isang agila po kasi, sari-sari talaga tong, meron nga raw, should I discuss this? Wag na, sa susunod na lang. Pero yun, natuwan-tuwa sila na may namatay na agila at si VP Sara nga po ay associated sa agila. So gusto nilang sabihin na bad omen daw yun at si VP Sara daw ang matitegi at hindi daw yung may masamang mangyayari sa lower house during SONA. So, sino ang totoong masama ang tabas ang bibig? Si VP Sara o ang mga loyalista? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Kending muna. Dapat ipalabas na sa ni Randy. So what if magbilang ang yes in die, right? At kikiklik. Sino ngayon nagpa-choral sa ating buhay? Si KIJ po, yeah, nagbigay sa atin ng $5. Who else? Meron po ba? Hindi ko na makita. Ayan po. And of course, thank you again po kay Ate Marian Bagawisan. Iba na ang kulay ni Boying. Matitegi bumbum na si Boying. Medyo malaki pinapadala ko. Pambayad sa lupang binabayaran ko. Takot baka mawala. Through GCash po ba yan? From Moscow. Ano yun? Ang hirap basahin lang. Okay. Si Dilimaw ang papalit. Yun nga po ang sabi. Okay naman daw ang signal. Thank you po. Speech only, no achievement. Tapos puro siya dreams, right? It's a medical procedure. Let's not speculate. What? Which one? Ano yung it's?
Yung kay VP Sara? Ano yun? O yung kay Boying? Oh. Karma na yan, Boying, sa ginawa mo kay Pastor Kibolo. Right. Naku, malapit sa nasa itaas ang ang si Pastor Kibolo. So good luck talaga. Waiting for the coming soon. Red. Super revelation, dapat hindi na muna binubuking eh. Ang alin? Yung designated survivor sa series, namatay yung current president during the State of the Nation ba? Nategi Boom Boom, so meron siyang designated survivor. Hindi ko pa napapanood yan eh. Chinek ko lang kanina yung kanyang trailer. I think that was 5 years ago na show, right? Bata pa dun yung yung Pogi na parang Meksikano, patay na yun ngayon. Yung Pogi doon na medyo bagets, baka siya yung designated survivor. Mexicano yun eh. Right? Or Latino na lalaki na gwapo. Nasa show din siya ng Cleaning Lady. Pero tegi na siya ngayon, patay na siya. So, yeah. Okay. Abang-abang na lang si Ate Merly Gliocam. Mga mangga. Oh. Happy birthday daw kay Attorney Glenn Chong. Okay. All right. Let's continue. So, nung lumabas si Boying kanina, mga tatkuya, ang pangit talaga, Jongkai. Actually, may nakita rin akong picture naging part ng discussion ko, even si President Marcos Jr., iba na rin ang itsura. Kung naalala nyo, even nung birthday ni Madam Imelda, itong July lang din, lapot na lapot si President Marcos Jr., haggard na haggard. And, yeah, in-upload yata ni Political Witch Boy yung video nga ng birthday ni Madam Imelda. Lapot na lapot, si Sandro dilat na dilat eh. Dilat na dilat, parang may something silang mag-ama. Pero dito talaga po naloka ang lahat sa paglabas po ni Secretary Boying Rimulya kanina. Ay talaga naman pong mukhang Jongkai naman talaga mga ate kuya. Talagang ano ba yun? Well, at least maliksi siya. Nakita ko yung video ng pagbaba niya sa sa kotse. I think pumunta siya sa opisina niya or maybe sa Supreme Court ba yun? Bakit eh? I don't know kung saan siya pumunta. DOJ office, whatever. So, maliksi naman siya. Pero yun nga lang, lalo siyang nangitim and tuyot na tuyot. Actually, naka-face mask siya. So, maselan pa rin yung kanyang system. Siguro, lalo na yung respiratory system. Naka-face mask. Doon na siya. O baka pumunta siya ng Kamangyang. Nagkita sila ni President Marcos Jr. May picture silang magkakasama eh. Ayun nga, yung nasa thumbnail natin. So, bakit nagmukhang Jongkai? Mula sa pagiging fresh panahon ni Pangulong Duterte and during the congressional hearing ng ABS-CBN, di ba? Silang lima yun eh, the Mighty Five. Si Remulla, si Marcoleta, si Defensor, si Alvarez or Alvarado. Congressman Alvarez. And then there's another one, si Fernandez yata, Dan Fernandez or Hernandez. Basta limang mighty congressmen yun eh, na gumisagisa ng bongga sa prangkisa ng ABS-CBN kaya napalapit sa tao. Si PD Barsaga, yun, taga Cavite din po yata. So sila yung gumisagisa noon kaya napalapit itong mga to sa tao kasi kumbaga hindi umubra sa mga kongresista ang isang oligarchic channel or oligarchic media, right? Na katol nga. And then, yan, panahon ni Pangulong Duterte, ang lusog-lusog niya, nung lumabas kanina, tuyot talaga mga atat kuya. Kamukha ni Gollum, Lord of the Rings. Ay, precious! Sabi, tanda niyo yan. My precious! Sabi na. Hawig naman talaga niya, no? Si Gollum, no? Mga atat kuya. So, yeah, tuyot na tuyot. Mabuti na lang hindi siya napunggok. Matangkad pa rin siya. Tuyot na tuyot talaga
Talaga. Tapos lalong nangitim. Actually, kulay ube na. Sabi nga ni Juan Voice dito, bagong Pilipinas, bagong mukha. Parang bagoong naman, hindi bagoong Pilipinas. Hindi bagong Pilipinas. Ganyan pala itsura ng bagong Pilipinas. Actually, mukhang accurate yung itsura ni Secretary Boying ngayon. Dahil ito baga yung itsura ng bagong Pilipinas, bagong mukha campaign kineme ni Kuti. Kasi ito yan, sa lahat po ng mga ng mga government offices, agencies and departments, nakikita yung logo ng bagong Pilipinas. Even sa mga bangko na pag-aari ng gobyerno, lahat na eskwelahan, 'di ba? Nandun dapat lagi ang bagong Pilipinas logo. So pinopromote talaga na bagong Pilipinas. Ganito bang itsura ng bagong Pilipinas? Tuyot? Maaari, mahal ang bilihin, matutuyot, mangangayayat ka namang talaga. Ang taas ng krimen. Hindi nagre-react ang presidente, mga atit kuya. Ang daming kinikidnap. Balik daw yung organ for sila. 'Di ba? Ang daming nawawala, ang daming nagugurgur. Tapos sinuturing nilang parang public enemy number 1 si Pastor Quiboloy. Anong banta ni Pastor Quiboloy sa gobyerno ng Pilipinas? Si Pastor Quiboloy ba yung nagpapakidnap ng mga bata? Siya ba ay drug lord? NPA ba si Pastor Quiboloy? Bakit? At balita ko, mga kuya, dadagdagan ng gagawin daw po 30 million. Ginagawa na ng meme ngayon yan eh. Gagawin daw 30 million ang pabuya. Illegal yung ginagawa ng gobyerno at hindi nakakaintindi yung presidente. Bakit ka tatanggap ng pera sa mga private individuals para gawing premyo sa ulo ni Pastor Quiboloy? Hindi naman siya pugante, hindi naman siya fugitive, hindi pa naman nahuhusgahan as guilty sa mga kaso niya. Ginagawa niyong pugante, may patong pa sa ulo. Bakit hindi niyo patungan sa ulo yung drug lord na may-ari nung na-confiscate nyo sa Alitagtag? Siguro yung driver na yun, baka miyembro siya ng sindikato. Pero sa tingin ko, hindi siya ang may-ari ng mga tiyabo na yun. Unless siya yung may-ari ng laboratory. Pero you think yung mga higanting mga drug lords, sila pa yung magdadrive ng negosyo nila? I don't think so. Ilalagay nila. Sila yung mga hayahay lang, nagpa-finance lang yung mga yan, di ba? Magkano ang kailangan for this manufacturing kineme? Ilang bilyon ang kailangan nyo para makapag-manufacture ng bilyones palalo? Kayo umintindi dyan, ako ay hayahay, kukubra lang ako. Di ba ganyan ang may-ari ng mga negosyo, kukubra lang? Iba pa yung kanilang mga CEO, iba pa yung mga managers, mga, di ba, treasurers and whatnot. So, ba't hindi yun ang lagyan ng patong sa ulo kung sino yung may-ari nung nakalusot na yun or mabuti na harang pala na bilyon-bilyong halaga ng droga sa Alitagtag, Batangas? Yun ang banta sa Pilipinas. Yung mga yung smugglers na sabi ni at saka yung mga smugglers and hoarders ng mga bigas, sibuyas at mga agricultural products na sabi ni Hello Kitty nung huli niyang SONA, last year SONA niya, your days are numbered. Sa mga smugglers, your days are numbered. My God, mag-1 year ka na sa pag-SONA. So, 365 days ang numbered na araw. Mag-iisang taon na, wala ka binabalitaan na pahuli mong smuggler, sir. Tapos si Pastor Quiboloy, ang sa tingin nyo, babala sa terorista ba yan? NPA ba si Pastor Quiboloy? ISIS ba yan? Abu Sayyaf ba yan? Yun ang lagay yun ng patong sa ulo. Mga kriminal, mamamatay tao lahat na. Ay leader yan ng isang relihiyon eh. Anong sabi? Ang mga taong kalaban ni Pastor Quiboloy, since si Pastor Quiboloy ay man of God, ang mga kalaban niya ay mga demonyo. Kaya nga pala tinawag ni Sir Jason sa na demonyo si President Marcos Jr. Bakit mo kakalabanin ang isang leader ng Christian sect o ng isang congregation? Maniniwala pa kaming nasa tama ka, Mr. President, kung ang kinakalaban mo, simbahang Katolika. Yan ang maraming milagro. Nasa altar of secrets na nga. Tama. So, pasintabi sa mga Katoliko dito, Katoliko rin po ako. Pero alam ko naman, Diyos ko, tahimik ang Katoliko ngayon. Grabe ang problema ng Pilipinas. Droga, krimen, corruption.
Walang iimik ang simbahang Katolika. Kaya kahit ako'y Katoliko, kinikriticize ko ang kinabibilangan kong relihiyon. Maniniwala pa ako na mabuting na ikaw ang nasa side ng kabutihan, Mr. President, kung ang binabanatan mo ay simbahang Katolika. Pero ito si Pastor Quiboloy, na kaibigan ng mga katutubo sa Mindanao. Kaibigan ng mga katutubo na nakaligtas sa pangre-recruit ng NPA, kalaban ng mga NPA, si Pastor Quiboloy. Tapos ikaw, may basbas mo pala yung pagbibigay ng pabuya sa ulo niya. Ay, ano ang kalaban ng mabuting pastor? Malamang demonyo nga. And ito bang nangyayari kay Secretary Boying sa pagiging secretary niya ng Department of Justice na wala namang hustisya sa Pilipinas at mukhang kakaiba ang hustisya dito ang mabubuti at mababait na tao ang ikinukulong, hinahanting, at ang mga masasama pinapalaya. Yung nakinabang sa drug money allegedly na Queen of the South na mahilig sa saging na maligat, pinakawalan. Anong hustisya meron sa Pilipinas? Anong klaseng leadership meron ka, sir? O, tuyot na tuyot ka ngayon at kung hindi mo na kaya, mukhang ang papalit sa'yo ay yung mahilig sa saging na maligat. Kasi dati rin yun dyan sa opisina mo. Na sumasayaw pa yun ng Macarena. Ato po, Alegria Macarena. Macarena sa kulungan yung, my God, may position ka sa gobyerno, banana queen, tapos nagmamakarena ka sa kulungan, kaibigan mo yung mga drug lords, uma-attend ka ng concert ni Kulampo. O ano, paano kaya ipagtatanggol ng mga ensaymada yung Banana Queen kapag si Banana Queen ang pumalit sa mukhang bangkay ng appointee? Maisingit ko lang din ang picture ni Hello Kitty na mukha ring Jongkay na ngiwing-ngiwi. Ano ang kanilang tinitira? Di sige, pagsawaan nyo, enjoy nyo. Diba? Papakin nyo, humiga kayo, lunurin nyo, gawin nyo ng higaan yung mga pinapapak nyo. Pulburon ba yan? Asin ba yan? Higaan nyo na, magpagulong-gulong na kayo. Ilagay nyo sa bathtub, ibalot nyo katawan nyo kung talagang sarap na sarap kayo. Tabingi na. Ngiwing-ngiwi na. Nung birthday nung nanay, dilat na dilat ang mata nung anak. Siya naman, hulas na hulas. Lapot na lapot nung birthday ng nanay niya. Aba, ang bagong Pilipinas pala ay haggard na Pilipinas. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Di bali ng haggard kayo na lang, sir, ang maging haggard. Kayo mga nasa posisyon, huwag nyo kaming idamay. Kung mga mukha kayong jangkay, kayo na lang. O inuusig na kayo ng tadhana o whatever. Right? Nice t-shirt na sabi ni Raquel Valdez. Yasoy lang po ito sa ladies market sa Mongkok. Wala na kasi akong pambahay Alright. Dali lang ha. Silipin ko lang yung mga comments nyo dyan. Bagong bangkay. Sabi ni Magalong ay may mga recycled. Yung alin, yung mga droga? Ano yon? Kaloka? Oo. Talagang now lang outright nilabas yung scar ni Inday. Mukhang mukhang operasyon yun ng kay VP Sara. Katakot. Right? Hindi naman siguro yun gurgur talagang totoo. Baka nagpa-opera si VP Sara. May tinanggal na sister or whatever. But VP Sara is doing well. So, yeah. Ang sama pa naman ang pakiramdam ni VP Sara nung birthday niya nung nakaraan. Naoperahan daw yata. Sabi ni Manolo Senday Diego. Nagdadialysis. Ganyan daw ang kulay ng nagdadialysis. Naku. Sabi ni Ate Christy Venson. Dalawa sila sabay na nagpupulburon. Watch mo din yung House of Cards. Why am I forgetting that? Sinasuggest yata to sa akin ni Ate Ira, House of Cards. Copy ko nga yan. Sandali. I should watch it. Alam niyo mga tat kuya, ako po ay mahilig sa mga series. Minsan nga,
nauubos ko yan like in a day or two sa Netflix or sa kahit anong mga streaming app. Pag nasimulan ko ang isang series hanggang sa matapos ko na yun. Both yung episodes at saka yung mga chapters, mga dad kuya. So maganda rin yung House of Cards na napabanggit ni Ate Ira sa akin yan. So yeah. Ayun si Barsaga nga sabi ni Ate Mayrin, yung isa sa 5, no? Yung Mighty 5 na lumalaban sa ganap. Ay, kaya pala sinasuggest ni Ate Ira yan sa akin. The wife of the president is working behind the presidency of the husband. Oh, relate match tayo Parang may nangyayaring ganyan sa panahon ngayon. Hemodialysis. Oh my God. Like, pagpapalit ng dugo. Yan na nga pa. Session ako, hindi ko maubos. Ay, si Ate Ora nagbigay. Ate Ora, thank you so much po. Kending muna. Para mapahinga ang aking. Ito na ko nalalagpasan ko nga. Okay. Mar Ancheta, hindi ko na ibigay sa yung gift ko sa iyo nung Sunday. Wala ka. I was hunting my phone nung Sunday. Mar Ancheta, hindi ko naisip iwan ko na lang sana kay Pebbles. O nga noon, si Pebbles ang daming bitbit. May mga dala siyang chocolate po yata. Ate Ora gives us 15 Hong Kong dollars and 20 na yan lahat. Thank you, Ate Ora. Ayan, nasa kaya si Ate Ora ngayon, ano? Saan ka dito, Ate Ora? Ate Grace Morial from the Netherlands, from Amsterdam. Kung thyroid opera nasa gitna, di ba dito yun? Tama? Taka talaga ako, ba't din Baka sis, kawawa naman si VP Sara. Lord, huwag niyo pa ba yan aming pangalawang pangulo? At natutuwa na yung kabilang parlor na may namatay na Angela. Bad omen daw yung mga hayop na magdilawan to. Kayo yung mga kulay ube na yan at tuyot at hagard na hagard yan ang mauuna. Inan nyo. Right? Una nga inalis ni Bangag yung PACC. Right? Nabanggit yan kanina, Ate Jane Bramblett. Yung presidential, on Kineme. PACC, yung mga ano yan, yung mga nakukurakot na libot. Kunin ko nga yung meaning. Kay Greco yun dati Greco Bellica. Right? Anti-corruption yan, di ba? Okay. Presidential Anti-Corruption Commission, alam na this. Inalis ang PACC kasi yun yung assigned na humanting or, di ba, bumawi ng mga ill-gotten wealth. Hala, si Pangulong Duterte ang gumawa ng PACC, yung kay Greco. President Rodrigo Duterte created the Presidential Anti-Corruption Commission. LAMNADIS. LAM. A-L-A-M. Again, LAM. L-A-M. LAMNADIS. President Duterte, Rodrigo Duterte created the Presidential Anti-Corruption Commission or PACC through executive number yada yada. Yun ang ibig sabihin. Inalis na pag-upo. LAMNADIS. LAMNADIS. Kaloka, Anis. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.